Sinakyan nga ni Divina ang pagkakataon, gayong langlo sa alak ito nga ang si Raymond dahil sobra siyang nasaktan dahil naman sa kanyang katangahan din na naniwala siya sa mga sulsol nga nitong si Divina at ng kanyang anak na si Libby na alam naman niya na ubo din ito ng mga sinungaling at wala na sa wisyo itong si Raymond na umuwi. Samantalang nirab naman ang opportunity nitong si Divina dahil nga sa wala ng lakas itong si Raymond. Dinala niya ito sa kwarto at talagang siya na ang nag-initiative. Inalay niya ang kanyang sarili. Sa madaling salita ay may nangyari sa kanya. Si Raymond ay nautungan ni Divina. Nakuha ni Divina ang kanyang gusto at ang kanyang pakay dito kay Raymond. Nagkaroon tuloy siya ng malaking kasalanan dito kay Shirley. Ngunit nang magising na itong si Raymond, nahimasmasan siya sa katotohanan. Siya ngayon ang nagkamali. Ang mga paratang niya kay Shirley ay guni-guni lamang niya at mga katang-isip lamang niya. Ngayon, itinulak niya ng gusto itong si Divina. Hindi pwedeng mangyari ang mga nagaganap nung gabi. Ngunit sadyang nangyari na ang hindi dapat. Tinulak niya si Divina. Sinabi ni Divina na hindi siya magsasalita at ililihim niya ang lahat. Ngunit ang totoo ay gagamitin ni Divina ang nangyari sa kanilang hiling ni Raymond na huwag nang ipaalam sa kahit kanino. Ngunit si Divina ay nagmamakaawa. Ayaw niya na basta na lamang siyang talikuran nitong si Raymond. Nagmamakaawa siya ng pagmamahal. Gagawin niya ang lahat. Mahalin lamang siya nitong si Raymond. Kaya naman si Raymond ay na-corner at naipit ngayon sa sitwasyon. Hindi niya alam ang gagawin. Lalo't may malaki pa siyang problema. Si Shirley ay makakalaya na. Ngayong nawawala nga itong si Leilani ay nawawala ng bisa ang kaso na inihain sa kanya dahil nawawala nga ang biktima. Kaya naman nagmamadali si Raymond upang sunduin na nga itong si Shirley. Ngunit si Charlene ay tela magtataka sa kinikilos ng kanyang asawa kung noon ay galit na galit ito at nakahanap pa ito ng away dahil sa mali niyang paratang dito nga kay Adrian. Ngunit nagtataka siya kung bakit tela naging mabait itong si Raymond. Ang hindi niya alam ay may nagawang kasalanan si Raymond. Silang dalawa nitong si Divina. Nakauwi na nga ng bahay itong si Charlene. Magkukunwaring si Raymond na walang nangyari. Ngunit ang lahat ay hindi talaga malilihim, lalong-lalo na at nakita ng kanyang isang katulong ang naganap nung gabi kung saan nagyakapan pa itong dalawa, si Divina at itong si Raymond, na nagmamakaawa itong si Divina na mahalin kahit kaunti lamang. Kaya naman dito na nga magsasalita ang naturong katulong ng mga time na umalis nga itong si Raymond. Sinabi niya ang katotohanan dito kay Charlene kung ano ang tunay na naganap sa loob ng bahay habang siya ay wala. Ipinakita kay Charlene ang mga tagpo kung saan nagyakapan ang dalawang ahas na ito nga si Divina at itong si Raymond. Kaya naman galit na galit itong si Charlene sa mga nangyayari. Ang lakas ng loob na magalit sa kanya itong si Raymond. Yun pala siya ang gumagawang kasalanan